Sa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, Epi Harrison, lungsod ng Pasay, sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay at kaisa-isang parish mission ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay Martes, kaya po araw po ng debosyon, Martes Dolores. At mamayang hapon po, alas 5:30, ang atin pong perpetual novena para sa Mater Dolorosa de la Pieta. Naanyayaan ko po kayo para sa 5:30 novena at misa. Ngayon po ay Martes ng ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, kaya Happy Easter pa rin, siyempre. At ang atin pong pagbasa, John 6:30-35. Patuloy po nating naririnig sa pagbasang ito ang usapan ng Panginoong Hesus at yung mga tao na sumunod sa Kanya. Tinuntun siya sa Capernaum matapos na kanilang matikman ang pagpaparami ng tinapay, na kung saan nagpakain ng Panginoon ng 5,000 katao. Sa kanyang pakikiusap dito sa mga taong ito, sinikap po ng Panginoon na palalimin ang pangunawa ng mga tao tungkol sa naganap, na ang naganap ay hindi lamang po grasya at himala, kung hindi, sabi nga natin, there is a truth, may katotohanan na gustong ibahagi ang Panginoon. Ito nga ay tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay at ng buhay at ang kanyang ibibigay na sakramento ng Eucharistia na ganap niyang itatatag sa huling hapunan. Sa atin pong pagninilay sa mga salitang binitiwan ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, meron pong 4 na mahalagang bagay na gustong iukil-kil ng Panginoon sa isipan at damdamin ng kanyang mga listeners at audience. Hindi lamang po yung mga tao noon, kung hindi, kahit na tayo. Alam niyo po, ito yung kakaibang effect ng Gospel of John. Sa Gospel of John, nangungusap ang Panginoon, hindi lang historically sa mga taong lumapit sa Kanya noon, kung hindi, nangungusap ang Panginoon in a didactic manner. Nangangaral siya para sa atin po ngayon. 4 na bagay. Unang-una, sabi ng Panginoon, the giver of all goodness is always the Father. Ayan. Kaya nga sabi niya, hindi si Moses ang nagpakain sa inyo, ang Ama. Gayon din, ang Ama sa kanyang pagmamahal ang nagbibigay sa Panginoong Hesus sa atin. So sa Eucharistia, na-enkwentro natin hindi lamang po si Jesus, kung hindi sa Eucharistia na-enkwentro natin ang Ama. Pansinin po ninyo, ang tinatawag nating mga presidential prayers ng misa, lahat ng ito ay patungkol sa Ama. Ang opening prayer o collect,
ang prayer over the gifts. At gayon din po ang prayer after communion, presidential prayers ng Eucharist, they are always addressed to the Father. Pangalawa, sa kanya pong pananalita, sinasabi ng Panginoong Yesus na ang kanyang misyon bilang tinapay ng buhay ay hindi lang upang isustain ang ating pong buhay, kung hindi, siya mismo ang buhay. Siya mismo ang nagbibigay ng buhay. Para ba sinasabi niya, ang tunay na buhay ay hindi lamang yung buhay na ating pinapainom ng kape. Kung hindi, ang tunay na buhay ay buhay sa Diyos. And therefore, sa Eucharistia, ang ating tunay na araw-araw na pagkain. Kakaibang perspective kung tayo po'y naging deboto ng banal na Eucharistia ng Panginoong Yesus at ng Ama. Mag-iiba ang ating perspective o pananaw tungkol sa halaga at kung ano ang mahalaga sa buhay. Pangtatlo, sa pamagitan ng kanyang mga pananalita, sinasabi ng Panginoon, ang pinakamahalaga ay pananampalataya. Pero ang pananampalataya ay hindi lamang po yung pagbubukas ng ating mga isip, intellectual opening. Ang pananampalataya ay isang aksyon. To come, to eat, to receive, to drink. So, kapag may kape, hindi mo lang titignan. Kapag may pagkain, hindi mo lang tititigan, di po ba? Pag may kape, ang aksyon mo, iinumin mo. Kapag may pagkain, ang aksyon mo, kakainin mo, titikman mo, grab the food. Yan. Ayan. Grab food. Kaya po, alam nyo, ganun din po ang nais ng Panginoon. Ang tunay na debosyon sa Kanya ay paglapit sa Kanya, to come to Him and to believe. And then ang pang-apat, dito po sa Ebanghelyo, ito ang unang-unang pagkakataon sa 7 pagkakataon na nagsasabi si Jesus, I am, ako. No? Sa John chapter 8 verse 12, John chapter 10 verse 7 to 9, John chapter 11 verse 14, John chapter 11 verse 25 to 26, John chapter 14 verse 6 at John 15 verse 1 and verse 5. Yan po ang iba pang pagkakataon na nagsalita ang Panginoon ng I am. Alam niyo po yung I am, yan po ang pagpapakilala ng Ama kay Moses sa aklat ng Exodus, na para ba sinasabi ng Panginoon, sa banal na Eucharistia, ma-encounter natin siya, bilang Diyos, tulad ng Ama. So yan po yung 4 na napaagandang puntos na iniiwan ng Panginoon sa Gospel ngayon. The giver is the Father. The Eucharist involves the Father. Number 2, in the Eucharist, Jesus points out life beyond earth, true life with God. In the Eucharist, the Lord speaks about faith. Come and eat. Faith is something active, not passive, active. And number 4, in the Eucharist, we encounter the divinity of Jesus. I am, tulad ng Ama. O sana po, nakapagbigay ng linaw itong atin pong pag-aaral na ito ng pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline,
At syempre po sa timeline ng inyo po mga kaibigan, mas mahalaga sa timeline ng inyong faith-based community at parokya. At gayon din po, nawa, ito'y i-share nyo po ang atin pong YouTube channel na Domi Guzman at ang ating Facebook account pagkagising sa umaga. Para po sa ganun talagang every day is a day to build the faith, evangelize even after 500 years. Sabi ko nga, no? Ngayon naman po'y nais nating batiin, pagpalain ang atin pong mga virtual parishioners, ang atin pong mga kaibigan at mga pamilya, at gayon din po ang Pauline Institutes. Unahin po natin si Lourdes Tony Chowa and family, Brenda Willie Reyes and family, Nini Abeli Carus and family, ang Tan family, si Maylay, si Philaine, si Jean, si Franz, si Fred, no? At gayon din po ang family ni Chato Dolot, si Bay, si Bay at Chewy Yap, at si Ina Ian Ramos. Pagbati rin po sa Instituto Santa Familia, ito po ang aggregate institute nakakabit, ibig sabihin sa Society of St. Paul, parang third order, at Santa Familia sapagkat ito po'y binubuo ng mga laiko na tumanggap ng sakramento ng matrimonyo. Pero ngayon, meron din silang religious vows bilang mga consecrated lay sa loob po ng Society of St. Paul, Instituto Santa Familia. Pagbati kay Rino Sioni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Nene Serrano, gayon din Neri Serrano, Aida Tiu, Marlene Tio, Bernardo at Violeta Pepito, Cynthia Bello, Flor de Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, Esther Dason, Ami Batoktoy, Marnol, Arnel Banta, Fanny Kimusing, gayon din po si Ed Jun Kagsawan, Eli Doroteo, Emi Ricometa, Joe Kiambao, Josefina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya at Marisa Villanueva. Pagbati rin po kay Agnes Carlos Hau, Carmela Estrada, Hermie Cristi Santies, at Mati Benavides at Ludi Ocampo. Sa ISF USA, binabati po natin si Rachel Roy Quinto. Sa Bohol, ang grupo po ni Ricky Duyen Solis. Sa Cebu, ang grupo po ni Solomon Lucci Villa Plaza. Sa Davao, ang grupo ni Dr. Mike at Patria Manalaysay. Bacolod, ang grupo ni Cherry Tan. At ang APC, Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul na kinabibilangan at pinamumunuan ni Jamie Ruby Lim. Ngayon po italaga natin ang maghapon to spend the day well. My dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you and your Jesus my God and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Pagpalain. Alleluia. Alleluia.